At tutukan na natin ang latest sa Bagyong Luis. Ang update yan at sa isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, iakatid ni Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, dalawang bagyo nga monitor ngayon sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Unahin natin yung Bagyong Luis sa loob po ng PAR na naglandfall na sa Isabela. Alas 5:30 ng hapon kanina nang tumama po yan dito sa Macunacon, Isabela. At sa latest bulletin na inilabas po ng Pag-asa, taglay nitong Bagyong Luis ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour at yung bugso naman niya nasa 60 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pahilagang kanluran o northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil po dito sa Bagyong Luis, nakataas ang wind signal number 1 sa central at eastern portions ng Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, eastern at southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, ganun din sa eastern portion ng Ifugao at northern portion ng Aurora. So asahan po dito sa mga nabanggit na lugar, yung pabugsong-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. Sa magiging pagkilos naman ng Bagyong Luis, pagkatapos nga ng landfall nito ay unti-unti na po yung magre-recurve o kumbaga po ay liliko paiwas po dito sa ating bansa. Habang papalayo yan ay hihina rin po ito mula po sa pagiging tropical depression ay magiging low pressure area na lamang pagsapit ng Miyerkules. At bilang low pressure area, yung mga kaulapan po nito ay sasanib o sasama naman sa sirkulasyon ng mas malaki at mas malakas sa bagyo na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Yan yung typhoon na may international name na Dolphin na huli pong namataan, mahigit 2,000 kilometro ang layo mula po yan sa east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 150 kilometers per hour, yung bugso naman nasa 185 kilometers per hour at yung pagkilos po niyan ay pa west-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. So ayon po sa Pag-asa, lalapit yan at hindi pa rin po natin inaalis yung chance na pumasok pa rin yan dito sa ating PAR. Kung sakali man na matuloy yung pagpasok at bahagya nga po pumasok dito sa ating boundary, papangalanan itong Maymay. Pero mga kapuso, depende pa naman po yan. Sa ngayon ay mababa pa naman yung chance na mangyari ito. Pero syempre patuloy po nating imomonitor. Pagdaan yan dito sa hilaga o kanto nitong ating PAR, dadaan po yan dito sa may northern portion ng Taiwan bago mag-landfall dito sa bahagi naman ng China. Ang mas dapat po nating paghandaan ay yung lalong pag-enhance o pagpapalakas po nitong paparating na bagyo dito po sa habagat o southwest monsoon. So yung bagyong Dolphin, hindi po natin inaasahan na maglalandfall sa anumang bahagi ng Pilipinas, pero palalakasin yung habagat na magpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Mas malakas yung habagat, mas maulan. Sa rainfall forecast ng Metro Weather para bukas, umaga pa lang may chance po ng ulan dito sa may Central Luzon. Concentrated po dito yung malalakas sa buhos ng ulan, kaya doble ingat po. Pagsapit ng hapon, halos buong Luzon na po makakaranas sa mga pag-ulan. Hindi na lang po sa Northern at Central Luzon, kasama na rin po ang Calabarzon, Mimaropa, ganun din po ang NCR and Bicol Region. May mga matitinding buhos ng ulan na pwede pong magdulot ng mga pagbaha o landslide. Dito sa Metro Manila, may chance na rin po ng ulan sa ilang lungsod sa umaga po yan at mas malawakan na yan pagsapit ng hapon at pwede ring maulit sa gabi. Umaga bukas, may mga kalat-kalat na ulan na rin po sa Visayas at pagsapit po ng hapon at gabi, mas marami na yung uulanin kasama po dyan ang Western Visayas, ganun din po ang Negros Island Region, ganun po dito sa Mindanao, kasama po ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at ilang bahagi ng Davao Oriental. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News.